Be advised, the opinions and views of the hosts and guests do not reflect those of the station. Hello and welcome to Life. Ako si Marlene Feliciano Lopez, ang inyong host. Dito sa show na to, pag-uusapan natin ang mga bagay na may kinalalaman sa buhay at pamilya. Aalamin natin ang issues at controversies sa mga pinag-uusapan ngayon. Bibigyan namin kayo ng bagong pananaw para magdumitaw ang katotohanan. Ako si Marlene Feliciano Lopez, ang inyong host. At ngayong gabi, maganda na naman ang ating pag-uusapan. Ang pag-uusapan natin ay tungkol sa kababaihan, kung paano natin siya pwedeng pangalagaan. At ngayon, meron akong special guest. Naging guest ko na siya dati at ako'y natutuwang nandito siya ulit, si Professor Alisa Racelis. Prof, kamusta na? Okay naman. Thank you very much, Marlene. Ako'y nagagalak at nakabalik ako sa show. Oo, kasi marami kaming natututunan pag nandito ka. At ngayon, marami na naman tayo matututunan. Oo, maganda yung pag-uusapan natin ngayon tungkol sa kababaihan, ating pangalagaan. Ngayon, anyway, bago tayo pumunta dyan sa main topic na yan, pag-usapan muna natin yung dati binanggit mo, yung human capital as a parang pangunahing yaman ng isang bansa, di ba? Okay. So ano bang ibig sabihin nito? At briefly lang, paki-explain lang. Napag-usapan natin yun kasi nabanggit ko na isa sa mga subjects na tinuturo ko sa College of Business, sa UP, ay yung Human Resources Management. Bukod sa accounting at saka sa business ethics. Pag pinag-usapan kasi yung Human Resources Management, ibig sabihin yan, kailangan pangalagaan ng gusto ang mga tauhan sa isang kumpanya, halimbawa, sapagkat yung mga human resources na yon, in other studies, tinatawag siyang human capital, lalo na yung mga human resources na educated at saka may skills training, malaki ang tulong niya, malaki ang naiaambag niya sa pag-unlad ng kumpanya at sa macro level naman, na sinasabi, malaki ang inaambag doon sa pag-unlad ng buong bansa at ng buong ekonomiya. So, pag pinag-usapan natin yung human capital, ibig sabihin yung pool of human resources na educated at saka may skills training at handa na makapagtrabaho, productive sila, malaki ang naiaambag sa pag-unlad ng bansa at ng ekonomiya. So yun ang basis ng pinag-usapan natin nung huling show natin. That's correct. Talagang yung human resource is the best resource of any... In fact, pangunahing resource. Pangunahing resource. In fact, in the terminology of a particular economist, this is Julian Simon, tinawag pa nga niya na ultimate resource. Ultimate? So, ultimate resource. So, talagang hindi lang panguna, yung siyang pinakamatindi na yaman, ika nga, ng kumpanya at sa macro level ng buong bansa. So, yun yung naging konteksto ng ating usapan last time. Oo, tungkol doon sa human resource. That's And then, correct. In connection sa kababaihan, paano siya nako-connect sa kababaihan pag sinasabi mong human resource? That's correct, no? Kasi lately, sa pagsasaliksik ko, sa pagpapatuloy ko sa aking research, napag-isipan ko at saka sa pag-aaral ko, napuna ko na yung sektor ng kababaihan ay napakahalaga. Dahil siyempre nabanggit natin yung kahalagahan ng edukasyon halimbawa, no?
pag educated yung kababaihan, in general actually, pag educated yung tao, yung human resources, malaki ang naiaambag ng edukasyon na yon para sa sarili nilang development, mapa sa economic development, human development, kasama rin yung spiritual tsaka moral development, katulad ng nabanggit natin Yes. last time. You mentioned, Yes. Alisa, na kanina sinabi, pag educated yung babae, no? Okay. Ganun ba kahalaga ang education sa isang babae? Yes. At bakit siya mahalaga? But Okay. bakit, women in particular? Nasa sa isip ko, usually dapat yung mga lalaki kasi sila yung nagtatrabaho That's or right. everything, no? But why is it also equally important with women? Okay, no? On the whole, actually, bago ko sagutin yung katanungan mo, gusto ko sanang banggitin na we can never really overemphasize the importance of education. Doon sa panghuli nating show, binanggit natin na marami ng studies na nagsabi na an educated and well-trained pool of human resources can really contribute a lot, no, to sa pag-unlad ng isang bansa, no. Ganon din naman sa kababaihan, partikular sa kaalaman nila sa kanilang kalusugan. So, of course, ultimately, yung edukasyon ng isang tao, malaki na itutulong sa kanyang future, sa kanyang pag-unlad, no? Financial, human development, etc. Pero partikular, yung sa mga kababaihan, malaki din ang niaambag ng edukasyon niya kahit na makarating ng elementary education, lalo na sa pag-unawa niya sa kanyang sariling pangangatawan at kondisyon ng kanyang kalusugan. At yan ay isang mahalagang bagay. Bakit mo nasabi ito, Prof? Yes. Ano, ibig sabihin ba nito, may mga studies na nagawa Yes. dyan? Yes. Yung There na-prove niya yung mga sinasabi Yes. mong yan? That's Oo. correct, no? Oo. Sa pananaliksiko sa mga nakaraang buwan, napagtanto ko na yung edukasyon, lalo ng ating mga ina, ang ating mga mothers, no? Yes. Lalong-lalo na yung mga ina na nagdadalang tao, the pregnant women. Okay. Because there have been some studies that I have bumped into recently na nagsasaad na yung maternal health, yung kalusugan ng mga ina, lalo na yung mga inang nagdadalang tao, mas nakauunawa sila sa pangangailangan nila sa kanilang kalusugan at therefore mag-a-access sila ng mga health services kapag sila ay mas edukado, ay nakapag-aral na. So, ibig sabihin, dahil yung maternal health ay napaka-importanting paksa sa mga panahon na ito, yun ang gusto kong mabanggit dito and marami ng studies na nag-show na may kinalaman yung edukasyon ng kababaihan dun sa kanilang pangangalaga sa sarili nilang pangangatawan. So, napakahalaga pala na ang isang babae, naiintindihan niya ang nangyayari sa kanya pag siya ay nagdadalang tao. That's right. For example, That's kung paano right. niya pangalagaan ng sarili niya at anong nangyayari sa kanya at yung para maging mabuti ang kinalabasan. Yes. So, that's the maternal Maternal health na pinag-uusapan. Maternal health or maternal health care. maternal health care. Minsan naririnig ko dyan, usap-usapan, maternal health care and all. Yung sinasabi nilang maternal mortality ratio. Okay, Ano bang ibig sabihin naman yan? Napakaganda ng katanungan mo, Marley. No? Salamat sa pagkakatanong mo. Bago ko sagutin yan, kailangan muna nating buuin yung pag pinag-usapan ng maternal health, ano bang ibig sabihin? May pinag-uusapan na prenatal care, Okay. yung panahon ng bago siya manganak. Manganak. Tapos pati na rin yung health niya habang siya ay nanganganak. At saka yung postnatal care. Binibilang yan up to mga 40-42 days even after delivery. giving birth. Yun yung whole period na pinag-uusapan pag pinag-uusapan ang maternal health. Kailangan so that's the whole mapangalagaan. scope pala. Yun ang coverage ng so- pag sinabing maternal health care services. Ang coverage talaga niya yung prenatal health care, Yes, yung during delivery, saka yung postnatal. After Now, 44 days. So, okay. that's a whole... That's correct. That's a long time. That's correct, Oo. no? So, hindi lang pala yun yung... Kasi madalas yan. naririnig ko yan, That's na correct. parang they say that minsan ang babae pumupunta na lang sa doktor pag manganganak na. Napakahalaga pala ng yung prenatal, no? Yes. Na dapat nagpupunta ka That's correct. for your health That's correct. services And yung early on. yung edukasyon, napakalaking elemento para maintindihan niya kung paano niya mapapangalagaan ang sarili niyang kalusugan at para din mag-access siya ng mga existing health services. For example, sa mga public hospitals or sa nearby hospitals, no? Or health Ngayon, centers. health centers, no? Mapa-publiko man or mapa-private hospitals, no? So, balikan natin yung sinabi natin kanina, napakainit nung paksana, maternal health. Yes. Especially kasi ang ginagamit na sukat ng maternal health ay yung kung napapababa yung tinatawag nating maternal mortality ratio.
Okay, so natanong mo na kanina, Oo. yung maternal mortality ratio, yun yung bilang ng mga inang nagdadalang tao na namamatay sa panganganak within that period, both before and then during delivery and also up to after. 42 days after delivery. Oo. So yung maternal mortality ratio, yun yung bilang ng mga ina na namamatay sa panganganak during that period over or out of 100,000 live births sa populasyon ng isang bansa. Yun yung naging sukat na napagkakasunduan ng mga ekonomista at saka mga statistician. Hindi At lamang pag yun sa sinasabi Philippines, mong napag-usapan, ibig- sa lahat. Sa lahat. So pag pinag-usapan Hindi lang Pilipinas. pag pinag-usapan ng health economics, yan, maternal mortality ratio, yung ginagamit na datos or sukat para sa... You mentioned health economics. Okay, that's... Let's para maintindihan ng ating manonood kasi we already mentioned the word maternal mortality ratio tsaka yung health economics. Ano naman ang ibig sabihin ng health economics? Ang health economics ay nagtutukoy sa isang sangay or seksyon ng economics, pero nakatuon ang kanyang pansin sa health services, sistema ng serbisyo sa kalusugan ng isang bansa, for example, na isang region or na isang syudad, ng isang nayon. Bukod doon, inaaral din ng health economics yung mga gawa o kilos na nakakaapekto sa kalusugan. Health economics yun, iba pa yun doon sa nasasaklaw ng trabaho ng mga medical doctors. Medical doctors naman, nakatuon ang kanilang pansin sa sakit ng ina, tapos yung anong gamot, ano ang mga makatutulong sa kalusugan niya, etc. So, ang health economics nakatuon doon sa, for example, supply of health services sa mga ospital, hospital service system, halimbawa. So, health economics. And nabanggit mo kanina, Marlene, kung may mga pag-aaral na tungkol dito sa maternal health services nito. May isa akong natagpuan na ipinakita sa akin ng aking friend na economist. Siya ay si Professor Jovi Dacanay. She teaches in the School of Economics of University of Asia in the Pacific. Okay. No? At nung ibinigay niya sa akin yung study na yon, nagustuhan, ibig sabihin, naaral ko siya ng gusto at nagustuhan kong ibahagi. Kung mamarapatin mo, Marlene, gusto ko sana ibahagi dito sa ating show yung mga basic results. Yes. Nung naging study nila, ito po yun, dala ko nga siya. Ang study niya, actually sa 3-part siya, 3 bahagi siya. No? Ang naging title niya ay Assessing the Factors Contributing to the Health Improvement of Pregnant Women in Rural Philippines. Wow. So 3-part siya kasi talagang siniyasat niya at saka talagang hinimay-himay niya ano ba daw ang mga elemento para maipababa ang maternal mortality ratio sa Pilipinas, lalong-lalo na sa mga kanayunan, sapagkat alam mo naman, no, baka iba't ibang regions sa bansa, iba't iba ang suliranin, iba't iba ang problems, iba't iba ang nature, ang kalikasan ng mga problema, lalo na sa health ng mga inang nagdadalang tao. So yun ang naging saliksik Meron nila. akong tanong. You were mentioning that So, health yung para bang economics maternal mortality ratio. Kapansin-pansin ba ang maternal mortality ratio dito sa Pilipinas? Yes. Napakaganda katanungan yan, Marlene. Thank you very much for asking me because in fact, yan ang isa sa mga datos na hinighlight nila sa study. Doon sa first part, binigay muna nila yung analysis of the maternal mortality ratio statistics dito sa Pilipinas. Nakakalungkot na kinumpare pa nila, inihambing nila, even in among our Asian neighbors like Malaysia and Thailand, na malaki ang kababaan ng kanilang maternal mortality ratio kaysa sa Pilipinas. Kaysa No? sa atin, Maigi siguro na banggitin natin yung mga numero. No? Based on studies by the UP Population Institute, yun yung ginamit kasi ni na Professor Jovi Dacanay. Bago ko pala makalimutan, itong saliksik na to, ginawa din kasama niya yung 3 estudyante niya. Kailangan kong banggitin kasi I have their permission to mention their names, si Joanna Jacinto, si Jo Katrina Hardin, tsaka si Maximo Pablo. So these are the 3 students of hers in the School of Economics. Sabay-sabay nilang inaral ito. No? At tapos yun ang mga kinalabasan, ang overall results ay patungkol sa ano-ano ba ang mga elemento na nakapaloob sa paghahatid sa mga inang nagdadalang tao para ma-improve ang kanilang health status at nang sa gayon maipababa
ang maternal mortality ratio. So balikan natin yung sinabi natin. So dun sa first part, binanggit muna nila yung mga numbers. No? Okay. So nakakalungkot na sa Pilipinas, of course, binasi nila yung numbers nila sa UP Population Institute. Ang sinasabi kasi nila is 11 maternal deaths per day. In other words, pag bibilangin mo yung lahat-lahat ng maternal deaths in a year, divide mo by 365 more or less, pumapatak sa bawat 11. araw, 11 daw. Of course, I need to also mention here, Marlene, that in the group to which I belong, the pro-life group to which I belong, we made some recalculations. Okay. And base sa mga recalculations namin, pumapatak sa mga 6 maternal deaths per day lang yun. Okay. In any case, whatever the number is, ang importante dito sa saliksik nila ay siniyasat nila ng gusto ano-ano daw ba ang mga sangkap or elemento na nakapaloob sa programa ng makakapagpababa sa maternal mortality ratio na yan. At which in effect says, ano ang makakapag-improve ng health situation ng pregnant women sa buong Pilipinas at lalong-lalo na sa rural Philippines, sa kanayunan. Bakit? Kasi iba't napagtanto nila na yung maternal mortality ratio ay iba't iba depende sa region ng Philippines. For example, sa Manila, medyo mas napababa ng konti. Pero yung isang region na inaral nila, yung ARM, no, yung Autonomous Region of Muslim Mindanao, napakataas pa rin. So pag pinaghambing mo. No? So yun ang tinutukan nilang ng pansin. Yung data, kumuha sila ng data, maternal deaths, sa lahat ng regions, pero nakaparticular sa Metro Manila, tapos sa ARMM. No? Bakit nakatuon ng pansin nila dito sa two regions? You have to understand, Marlene, that it's very difficult to get data on maternal deaths. Usually, Bakit siya mahirap? Bakit mahirap? Unang isang dahilan, pag namatay na kasi yung isang tao, normally, hindi na inire-report as compared to births, halimbawa. Di ba mas madaling maintindihan? Yung bagong panganak, syempre, pinanganak. no? Pangalawa, kung kailangan maglikom ng datos tungkol doon, kailangan mag-survey ng sibling data. Ibig sabihin, kailangan mong hanapin yung kapatid nung baby. So, halimbawa, kung nabuhay yung sanggol, hindi mo naman pwedeng interviewin yung sanggol kasi sanggol pa siya. Kung namatay naman yung sanggol, kailangan mong hanapin yung mga naging iba pang anak nung ina na namatay. So, mahirap makalikom ng datos. Pero in any case, itong grupong ito, lumikom sila ng datos patungkol, unang-una, sa maternal deaths, especially doon sa regions na yun. Tapos, naglikom pa sila ng iba't ibang datos tungkol sa iba't ibang factors or variables or mga elemento na sa statistics kasi, sa pananaliksik, meron tayong ginagawang statistical analysis. Tapos, pinag-correlate nila ano ba ang mga elementong may kinalaman sa pag-improve ng health situation ng mga inang, ng mga buntis na ina na yun. Tapos, Baka so, yung mga- iba't-iba. Yes, iba't-iba yung talaga. baka kayo dyan, nag-iisip, ano bang pinag-uusapan nitong dalawang magandang babae na to? Pinag-uusapan namin ang kababaihan, kailangan siyang pangalagaan, at in particular, we are, zeroing down on the healthcare. Maternal at saka healthcare. Maternal healthcare, pinag-uusapan natin yung maternal healthcare, at kung paano mapapababa ang maternal mortality ratio. So, lahat yan pinagko-connect natin. So, hindi namin iniimbento yung pinag-uusapan namin. Kaya, very detailed dito ni Professor Alisa para mas maunawaan natin kung saan nanggagaling itong mga panalita. Hindi na yung kwento-kwento. O Yes, sige, that's correct. ipagpatuloy mo. So, Just in case, hindi sila that's makasunod right, sa no? atin. So, kung bibigyan natin ng buod dun sa results na naging study na ito, ang talagang papangunahin na elemento na makapagpapababa ng maternal mortality ratio na yon, ang sabi dito sa study na to, once again, ang title is Assessing the Factors Contributing to the Health Improvement of Pregnant Women in Rural Philippines by the School of Economics of University of Asia and the Pacific. Is in 3 parts, no? And inilathala lang siya just this 2012. So very recent, no? So fresh pa yung information kung bibigyan natin ng buod, maya-maya hihimayin talaga natin mga iba't ibang elemento na nakapaloob sa paghatid ng mas maiging, mas mabuting health services sa mga inang nagdadalang taon. Pero kung bibigyan natin ng buod, the number of the number of healthcare providers. Is a very Maternal important. healthcare providers, yung tumutulong sa panganak
pagpapaanak doon sa babae, sa inang nagdadalang taon, at saka yung pangalawa, yung public health centers and hospitals. The availability of public health facilities. Kung gaano siya kalapit. Kung gaano siya lapit, etc. So, in general, yung dalawang yun ang napaka-importanting sa CAP. In other words, pag wala yung dalawang yan, yun ang pinapakita sa study, no? Hindi talaga, mahihirapang maipababa yung tinatawag nating maternal mortality ratio. So, yun ang mention. So, Yun ang talagang direct bago tayo relation. mag-break, konti na Okay, lang ang sure. ating oras, 5 minutes na lang tayo before the break. Baka naman, Professor Alisa, you can just, for at least, capsulize this first part, No yung problem. pinag-usapan natin tungkol sa, health economics and That's correct. bakit ito connected sa kababaihan at bakit mahalaga na pangalagaan ng mga kababaihan. Okay, so noong umpisa, binanggit natin yung kahalagahan ng human resources. In fact, that's one of the subjects that I teach, how to manage human resources very carefully. Sapagkat pag pinangalagaan natin ang human resources bilang pangunahing yaman, in fact, in the words of Julian Simon, Yes. isang tanyag na ekonomista globally, ang tawag niya sa human resources ay ang ultimate resource. Pag pinangalagaan natin ang populasyon, which is our pangunahing yaman, Yes. pinangangalagaan din natin ang bansa sapagkat nakatutulong siya at nakakaambag siya sa pag-unlad ng ating bansa sa Yes. kanyang ekonomiya. Tapos napagtanto ko na sa loob ng amongst these human resources, yung kababaihan ay napaka-importanting sektor sapagkat kung minsan nakakaligtaan natin ang importante ng nilang papel. Yes. Their productive and generative or reproductive role in society. Pag pinangalagaan natin sila, mapapangalagaan therefore natin ang pamilya, which in turn can help in the productive development and economic development of the nation. So ngayon, sabi natin, isang importanteng issue sa kababaihan ay yung pangalagaan ang kalusugan, lalo na ng mga ina at lalo na ng inang nagdadalang tao. Oo, So kaya napakaganda. napag-usapan natin maternal health care. Oo. And pinagbasihan natin sa isang study tungkol sa maternal health care, health economics na paper, yung pinagsabi na Yes. pinag-usapan natin. Oo. Nako, maraming salamat. Sure, no problem. We'll have to take a short break. Pag-uusapan natin lahat ito, more in detail, kung paano natin mapapangalagaan ang mga kababaihan. Huwag kayong aalis.